Okay, magandang gabi. Magandang umaga, Amerika, na nanonood si Brother Noel. So, nandito na naman tayo sa isang nalamang debate dito sa DevCon, Curators Convention. Okay, so sa mga nanonood live, no, paki-share na lang sa inyong mga pages o sa inyong mga churches, mga kakilala itong ating live stream para mapanood at makapag-contribute sila moral support sa kanilang mga kaibigan na nakikipag-debate ngayon. Okay? So Brother James ng Baptist, bigay natin ang 10 minutes unang tindig. Brother James, Brother Rasha, ano yung timer? Okay, 10 minutes start now. Okay, maraming salamat po muli at isa na namang pagkakataon na makapagtalakay sa mga kasamahan natin, kaibigan natin minamahal na mga Katoliko at kapwa po sumasampalataya sa ating Panginoong Kristo. At ngayon po, ang patutunayan ko po ay alin ang tunay na iglesia. Ngayon po, hindi naman po kami nakiklaim na kami lang po yung tama or kami lang po mag-isa. Hindi naman kami exclusivist na samahan. We believe also that the God can save those others outside the church. Nasa Bible yun, let God judge outside. Ngayon,
sa isang maginoong talakayan na ito, ay patutunayan ko po na ang Baptist Church ay hindi po invento, hindi po pangalan ng relihiyon, hindi po itinatag ng tao, ng isang icon na tao o persona. Ito po ay nasa Biblia. Ito ay mababasa sa Biblia. Una pong patunay natin dyan na ang Baptist Church ay nasa Bible po, ay ang unang Korinto 12:13, kung meron bang binabanggit sa New Testament na iglesia na tinatawag na Baptist, meron po. Yan po ay nasa unang Korinto 12:13. Babasahin ko lang po ang unang Korinto 12:13 sa Roman Catholic Bible sa Latin. Pero sa sa English siya, kung ano yung pagkasalin doon. We too, all of us, have been baptized into a single body by the power of a single Spirit. Jews and Christians, slaves and free men alike. We have all been given drink at a single source, the one Spirit. So sa Textus Vaticanus ng Roman Catholic Bible, na Greek na ginagamit ng Catholic, which is yung Textus Vaticanus, around sa mga 400 century, ang sabi po sa original na ito ay ganito: Kaigar en enipen mati, emis pantes eis, en soma e baptis timen. IT lodoy eli elines, AT doloy, AT eli TRES, kai waltes en numa, epotis timen. So binanggit po dito sa original word for word, Textus Vaticanus Greek, soma e baptistimen. Binanggit po ang katagang baptist dyan, e baptistimen. Ano po yung soma? Pag titignan po natin ang soma, ito po ang kahulugan yan sa Greek, mga kapatid. Babasa lang po tayo ng references. Okay, soma, galing po siya sa Grego na salita, sa lexicon, Strong's Concordance, Greek number 4983, or soma. Ang kahulugan po ng soma sa Thayer's Greek Lexicon, sa number 3, yung tama, tingnan ko ha. Sa number 3, babasahin ko po ang kahulugan sa Thayer's Lexicon Greek. Number 3, tropically soma is used of a large, small number of men, closely united into one society or family, as it were, a social, ethical, mystical body. So in the New Testament of the church, ang soma ay body. Nang sabi, ito'y church. Mismong sa Greek, sa context church din ba? Babasahin po natin sa 28 para makuha natin po yung context, Hindi lang tayo babasa sa isang talata lang. Sa 28, babasahin ko po ng parehong kapitulo din, unang Korinto 12:28. Basahin ko po dito. And God hath set some in the church, King James Version. Ulitin ko po. And God hath set some in the church, first apostles, secondarily prophets, thirdly teachers, after that miracles, then gifts of healings, helps, governments, diversities of tongues. So, yun po ang nakalagay dito. Ito ay patungkol sa iglesia na siyang isang katawan doon sa 13, soma e baptistimen. Yung soma, church or body. Anong klaseng soma? Anong klaseng body? Anong klaseng church? E baptistimen. So, meron pong Baptist Church sa Biblia, isang talata, hindi po kinakailangan putul-putulin, mga kapatid. Yun po. Ngayon ho, paano pa po ang isang patunay na ang Baptist Church po ay nasa Biblia? Hindi po siya invento lang namin or ni John Smith, Una-una, si Kristo ay tinawag ding Baptist, maraming mga Baptist na hindi agree dito. Pero nakita ko lang po siya sa Greek. Basahin ko po ang Mateo 3:16 ng King James Version. And Jesus, when he was baptized, went up straightway out of the water. And lo, the heavens were opened unto him. And he saw the Spirit of God descending like a dove and lightning upon him. Ito po yung original Greek ng Textus Receptus. Original Greek ng Textus Receptus. Kai baptisteis o Iusus
anivi etiso opo tauyados kain ido enokoy tisitan afto oy oronoy kai edinto penuma to oteyu katayoy na insai peristeran kai erkomenon of ton. So binanggit po dyan, kay ebaptis heis o Yusus. Si Yusus o si Jesus, siya po ay baptis heis. Nakalagay po sa Greek. Sa makatuwid po, hindi lang po patungkol kay Juan Bautista ang salita o katagang baptis. Ito'y ginamit din kay Kristo na baptis heis o Yusus. Kaya nandoon na po si Jesus po ay baptis heis. O ngayon po, ang mga apostol din po ba ganon? At ang salitang baptist po ba, patungkol lang yun kay Juan? Hindi ho. As far as the Bible is concerned, as far as the original Bible Greek is concerned, there is just only referring to John the Baptist. Acts chapter 1 verse 5, Textus Vaticanus, Roman Catholic Greek, New Testament. John's baptism, I told you, was with water. So si Kristo po yung nagsasalita dito, kausap niya yung mga alagad na 11 kasi wala na yung isa, nagpakamatay. John's baptism, I told you, as with water, but there is a baptism with the Holy Spirit which you are to receive. Not many days from this. Sa Greek, oti, leonis men e baptisen, didati, yemis de en numati, e baptis, tesiste, ogyo o metapolas, tatas emeras. Ang sabi po dyan, ang mga apostol kinakausap ni Kristo, kayo ay mabaptis tesiste. Mabaptize o sa Greek ay mabaptistesiste ang nakalagay dyan sa Greek. So meron pong katagang baptist po na patungkol sa mga apostol, hindi lang patungkol kay Juan. Kaya sila po ay matatawag na baptist because they were to be baptistesiste. Doon na po yung salitang yon. Mababasa ho yon. Kaya automatically, the apostles are called the baptistesiste. Jesus Christ is called baptist heis. The church or Soma is called the Baptistimen. At yung mga Kristiyano ho ba sa bagong tipan, ganun din po ba, tinawag po ba sila sa katagang baptist? Sa Acts 2:38, babasahin din po natin, ilang minutes na lang, 2 minutes, no? Acts 2:38, Textus Vaticanus, Roman Catholic Greek. Repent, Peter said to them, and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ to have your sins forgiven. Then you will receive the gift of the Holy Spirit. Sa Greek ng Textus Vaticanus, Petros de pros avato metonai Christi fisin, kai baptistito, ekastos, imon epito onumati, Iusus Christo eis eftinsinton amarsion yumon, ki matisiste tin adudupi. So, binanggit po dyan, sabi ni Pedro, kayo na mga Kristiyano napakinig ngayon, ay hindi pala Kristiyano pala, hindi pa sila Kristiyano noon, yung mga kinakausap niya, yung pa yung mga maliligtas pa. Ang sabi niya, kayo ay mabaptist ito. Yung mga nabautismuhan sa Acts 2:41, Textus Vaticanus, ang sabi, so all those who had taken his words and heard were baptized. And about 3,000 souls were won for the Lord that day. Sa English, oimen oun apodexominoy ton logos afto e baptistisan. So yung mga nabaptize sila ay tinawag na e baptistisan. So nabanggit ang katagang baptist doon sa mga Kristiyanong nadagdag sa iglesia. Yung mga ibaptistisan, mga Kristiyanong yon na tinawag sa ibaptistisan sa Greek ng Roman Catholic Bible ay naidagdag sa iglesia. Basahin natin kung nadagdag po ba talaga sila sa iglesia. Sa Acts 2:47, mababasa po natin mga minamahal, praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church, yung mga ibaptistisan, na idagdag sila sa body, sa ecclesia, daily, such as should be saved. So yung mga member na unang first century Christianity, mga tinawag sa salitang ibaptistisan. Sila lang ba yung tinawag sa ganung katagang baptist? Marami pa po sa apostol. Okay, salamat. Okay, salamat Brother James Oenshada ng Baptist. Okay, sa mga bagong pasok sa ating live stream, sa ating live, no, ang topic natin for today, for tonight ay True Church. Tinitindigan ng Baptist na sila ang True Church
at tinitindigan din ng Roman Catholic Church na sila ang true church. Okay, Brother Denmar, ready ka na for 7 minutes cross-exam sa mga itinayong poste ni Brother James, no? Okay, Brother Denmark, 7 minutes. Brother... Okay, go ahead. Okay, ready. Okay. Unang tanong natin, gusto ko itanong, nabanggit mo kasi tax, no? So, may ba sa tayo na itinatawag ng back? Choppy po kayo, sir. Sorry po. Choppy po yung tunog, hindi ko marinig. Ulitin ko. Nabanggit mo si Jesus, di ba? Opo. May mababasa ka ba na itinatag ni Jesus yung Baptist? Meron ho. Ang sagot ko po, ito po yun. Meron ho. Dahil ang church na tinatag niya nasa Bible. At ang Baptist at salitang Baptist nasa Bible. At kapag nasa Bible, tinatag ni Kristo yon. At yun ay nasa unang Korinto 12:13. Although wala doon sa Mateo 16. Pareho naman tayo kahit sa iba, di ba? Pero dito sa unang Korinto 12:13. Next question. Okay po. Okay. Ang next question ko, brother, kanina sa premise mo, sabi mo, ay hindi itinatag ng tao. Si Jesus ba tao nung nandito siya sa lupa? Hindi daw wala po akong binanggit na itinatag ng tao. Wala po akong nabanggit na tinatag ng tao. Okay, ulitin ko yung tanong. Ang sabi mo, ang simbahan ay hindi itinatag ng specific o ng iisang tao. Ulitin ko, kung tinanong kita kanina, kung ang Baptist ay tinayo ni Jesus, si Jesus ba tao? Ito siya sa lupa. Ito po yung sagot. Susundin ko po yung tanong. Siya po ay nagkatawang tao. Hindi po tao, nagkatawang tao. Unang John 1:14. Okay, tanong. Ulitin ko ha. Si Kristo, nung nandito sa lupa, nung siya ay nagkatawang tao, siya ba ay tunay na tao? Tunay na tao, tama, pero hindi niya sinabing tao lamang. Tunay na tao, yes, agree ako, pero hindi niya sinabi kailanman mababasa natin, tao lamang ako, wala po. Okay. Sa Mateo 16:18 na binabanggit mo, may mababasa ka ba na itinatag ni Kristo diyan ang Baptist Church? Ito po yung sagot. Wala pong mababasa doon, pero si Kristo po ay tinawag na, binasa ko kanina, Baptist Heis. Binautismuhan ni John the Baptist. Okay, hindi po, literal na baptized, pero hindi laging sa tubig kasi may espiritu nga eh. Pero kapag babasahin natin ang Strong's Concordance definition, baptist may nakalagay. Okay. Okay, next question.
Okay, so next question ko ay ganito, no? So, bakit yung salitang baptizo never na na baptize sa kahit ay sa, na baptist sa kahit anong Bible version? Oh, kasi nga po, salin yun. Kaya nga hindi lahat ng lumalabas sa original, akma doon sa English. Halimbawa, love, sa English, agape. Ang ibig sabihin ng agape, pagmamahal ng Diyos. Pero sa English, love lang. Hindi mo alam kung love ng Diyos, love ng tao, love ng loko-loko. Ganun kasi yun. Translation kasi yun, bro. Okay, next question. Okay. Gawin ko yung specific yung tanong kasi punta ka doon sa etc. etc. Pwede ko, no? I-reference ko doon. Ano ko ay ganito? Bakit sinasabi mo na yung baptizo ay mayroon siyang meaning or salin na baptist? Bakit hindi siya ini-translate as baptist sa mga Bible? Sa mga Okay. Dito po kasi yun. Bakit hindi baptist lagi? Oh. Kasi sa Biblia, pag sinabing baptist, unang tumutukoy kay John the Baptist. Baptist yung tao, baptize yung gawa. Yung gumagawa ng baptize sa Biblia, baptist. Ganun kasi yun. Next question. Okay, next question. So, sinong Bible scholar ang nagsasabi na yung salitang baptizo or Bible translator na lang na nagsasabi baptizo ay pwedeng isalin as baptist? Ano po tanong niyo doon? Okay, ulitin ko tanong, moderator and brother James. No? Okay, last question. Sige. Okay, last question. Sinong Bible translator ang nagsabi na ang baptizo sa Greek ay sinasalin bilang baptist at hindi baptized? Walang translator na modern na ganon, na ang baptizo ginawang baptist lagi. Pero ang concern ko dito, hindi yung translator na gusto mo. Ang gusto ko original Greek, dahil yun ang original. Ang ipapakit, yun po. Thank you. Thank you, Brother Denmark, sa iyong 7 minutes cross-examination. Okay, bago ko ibigay ang mikropono sa second speaker na si Brother Denmark, shoutout muna doon sa nagbigay ng stars, no? Si Brother James Juan. Ayan. Salamat bro sa pagsuporta kay Deadcon by sending stars, no? Malaking tulong po 'yan sa live streaming ni Deadcon. Okay, salamat sa iyo at sa mga nag-send pa nung mga stars diyan, na salamat po sa inyo, no? Sa mga sumusuporta na 37 viewers, no, na live, no? Maabot na tayo 37 viewers, bro. Okay, I think mga kaibigan to nung dalawa nating matipunong debatista. Okay, Brother Denmark. Sa'yo na ang mikropono in 10 minutes, bro. 10 minutes, paglalatag ng mga poste mo. Brother Rasha, 10 minutes, timers. Okay? Okay. So, isang magandang gabi muli sa inyong mga kapanalig namin at mga kapatid. Huwag sana kayong magsawa kasi kanina pa ako salita at kanina pa ako discussion, no? Baka siguro umay na kayo. Pero ako hindi ako nauumay niyo, no? At sa DevCon, kaya ako magsasawang dito, no? So ngayon, mga kapatid, ay hindi ko na patatagalin. Ano po? No, ngayon ang ating paksa ay tunay na simbahan na siyang ating tinututulan si Brother James sa pagtatayo na ang Baptist daw ay tunay na simbahan. So mga kapatid, itatayo naman natin ang ating simbahan. Ano po? So, pasisimulan natin ang pagbasa mula sa isang Catholic document na kanina pa natin sinisita. Medyo bugbog na nga eh. Ito po, no? Catechism of St. Pius X. This is one of the favorite catechism. Ano? Ulitin natin ang pagbasa dito sa page
founder is holy, then therefore the members must be holy. No? So, again, puntahan naman natin yung sinasabi ng Catechism of St. Pius na the church is Catholic. Why the church is called Catholic? Again, Matthew chapter 8, verse 19-20, it said, no, na go therefore and preach the gospel to all nations. No? And doon sa epistle of St. Paul, doon sa mga taga-Roma, no, binati niya, no, hindi lamang yung mga taga-Roma, no, doon sa bungad ng kanyang epistle, no, binati niya, kundi maging yung buong mundo, no. And remember, no, yung gustong gamitin ng ating kausap na Greek, pupunta din tayo sa Greek, huwag kayong mag-alala. Ayan, dito sa Acts chapter 9:31, alam yan ng ating kausap, no, throughout all. Ano po Greek niyan? Ecclesia kata holos. Kung ang pag-uusapan ng mababasa sa Greek, ang simbahang Katoliko, mababasa din sa Greek. Ecclesia kata holos. The church throughout all. Ano? Sunod, apostolic. Mga kapatid, ipapakita ko po sa inyo ang isang history book. Ang pangalan, Upon This Rock. No? Ngayon, ito po mga kapatid, ano, makikita ninyo, ang source po nito, Information Almanac. No? Yung Information Almanac, mga kapatid, meron siyang listahan ng mga pope ito na hindi nahati o walang overlap, gaya ng dinidepensa natin kanina. Walang overlap, no? 266 popes, mga kapatid, ang ayan, basta nasa Information Almanac, no, page 298, no, ayan yung sinasabi ng book, no, the Upon This Rock Information Almanac, page 298, from St. Peter to Pope Francis, the 266 Pope, walang overlap, no, may apostolic succession. At isa pa mga kapatid, ito basahin natin yung binabasa ko kanina, no. Ang sabi ay ganito, no. Okay. Ito ba, no, yung ayan. Ang sabi diyan, no. Okay. Ito. Paano natin ba mapatunayan pa na si St. Peter talaga ang naging leader na simbahan? No, ang sabi dito, paramount among these offices, no, which entrusted to St. Peter, the first Pope. Ayan ang sabi ng World History by O'Brien na ating binasa. No, the first Pope. And then, ang sabi ng ating Panginoon ay, upon this rock I will build my church. And I will give you the keys of heaven. Hindi yan ibinigay kahit kanino, no, kay St. Peter lang. John chapter 21 verse 17, pinagkatiwalaan to pa hindi kay John Smith kundi kay Apostle Peter. Tandaan 'yon, no? Merong karapatan ang church, no, na pumili, mag-elect na magsasaksi sa kanya. No, Matthew chapter 16 verse 19, the church has the authority. No, kaya siya tinawag na apostolic because it came from the apostles, no? So yung Baptist walang pinanggalingan na apostles, no? Bakit? Basahin natin. Ito po pinakalas ko na baka patanggalan tayo ng ano. Ang sabi dito, no? Baptist Church, according to Gloriar Universal Encyclopedia, page 534. Sabi dito, founder John Smith, no? He left the church that he founded, year founded 1609. No, place founded Holland. No, this is USA. Tandaan niyo ang simbahan nagmula sa Israel. Hindi sa USA. Hindi kailanman pumunta si Jesus para itayo noong 1609 ng simbahan sa USA. Yan po ang pakatandaan ninyo, no? At hindi nakausap ni John Smith yan, no? Ang nakausap niya si St. Peter. Ano ang sabi niya? Upon
isang talata? May mababasa ka ba? Moderator, sinagot ko na, may mababasa. Acts 9:31, Ecclesia Kata Holos. That's Catholic. Sagutin niyo po ang tanong, yes or no. May mababasa ka bang Katolikos? Katolikos. Wait. Stop the time now, bro. Okay, Brother Denmark, may mababasa daw ba doon sa Textus Vaticanus na sa isang talata na Katolikos? Walang mababasang Katolikos, pero Ecclesia Kata Holos. That's Catholic. Okay, next question, bro. Next question. Okay. Binanggit mo ang chap-chap na words ng Katolikos from the compound words kata and holos. Ano ibig sabihin ng kata? Ha? Ano ibig sabihin ng kata? Kata is from throughout. Throughout. Pag sa Biblia ba, pag sinabing throughout, Roman Catholic na? Wala ako sinasabing gano'n at pagka sinabing kata ay Roman Catholic agad. Ang sabi ko, kata, holos. So aminado ka, pag sinabing kata, hindi yun Roman Catholic. Wala akong sinasabi o stand na kapag sinabing kata, Catholic. Ang sabi ko, kata, holos. Oh. So makatuwid, pag sinabing kata, hindi yun Roman Catholic. Tama? Uulitin ko, ang literal na salin yan ay throughout. Pero, Sagutin pag niyo po. sinabing kata, Catholic. Okay, stop the Sagutin time. niyo po. Okay, pakiulit yung tanong, bro. Sagutin niyo po, huwag niyo pong ilayo. Okay, ito po yung tanong, maliwanag po yung tanong eh. Pag sinabi bang kata, inaamin mo na hindi nga yan patungkol sa Roman Catholic sa Biblia. Uulitin ko na naman, pangatlong ulit. Pag sinabi nating kata, no, wala akong stand na pag sinabing kata alone, yung word na kata ay Catholic. Ang sabi ko, kata holos is Catholic. Sige. Okay, Pag next sinabi question. bang, anong kahulugan ng Catholic? Ang kahulugan ng Catholic ay throughout all at universal. Pag sinabi bang throughout all universal sa Biblia, Roman Catholic na ba yun? Yes, because the church spreads throughout all universal. Matthew chapter 28, 19 and 20. Saan mababasa na ang universal ay tumutukoy sa Roman Catholic Church sa Biblia? Saan mababasa yun? Okay, kanina binabanggit ko, Matthew chapter 28 verse 19 to 20. Go therefore and preach to all the nations. That's defined as universal, all nations. Saan doon mababasa ang Roman Catholic doon sa binabanggit mong all nations? Saan mababasa doon? Meron ba mababasa doon? Wala. The church that Jesus said na kinumad niya na magpakalat ay ang Catholic. Ulit po. Saan po mababasa doon? Pakinggan niyo po yung tanong ha. Ulitin ko yung tanong ha. Saan mababasa doon sa binabanggit mong all nations yung salitang Catholic o universal na Roman Catholicos yun? Okay. Sige, karapatan ko yun. Sagutin mo. You're under cross eh. Ulitin ko yung tanong. Karapatan ko magtanong eh. Stop the time, bro. Wait lang. Sumasagot ako. Moderate first time, no? Hindi pa ako tapos magtanong eh. Huwag ka muna sumabat. Wait lang. Denmark, pag nagtatanong siya, huwag ka munang sasagot. Di pa siya tapos magtanong. Then pag tapos na siya magtanong, saka ka sumagot. And Brother James, pag sumasagot naman siya, huwag ka agad magtanong.
mga kaibigan na nakikipagdebate ngayon, no? So ayan. At binabati ko din na nandito ngayon si Brother Ace Palomares, no? Welcome back, bro. Okay, so balik tayo, no, sa ating mainit na debate, no, sa gabing ito. Dahil marami pang nakapila, no. Mayroon pa tayong 8 o'clock. Okay, Brother Denmark. Brother James, ready na ba kayo sa susunod na bahagi, no? Opo. Okay, Ready na, ready na. Opo. No, Brother James, 10 minutes. Ito na yung paggupo, no? Ito na yung paggupo o pagrebat doon sa mga tinayong poste ng ating mga katunggali. Okay, Brother James, 10 minutes, rebuttal. Okay, sige. Okay, maraming salamat. At ako po ay natutuwa doon sa kanyang mga admissions. Dahil imbis na patunayan niya na mababasa, binasa niya yung hindi naman mababasa sa original. Tinanong ko siya kanina, saan mo mababasa yung Roman Catholic Church maski sa English? King James Version. Wala siyang mababasa. Ang ginamit niyang salin ay aminado siya hindi naman original. Yun. Kaya pagka-usapan original, saan mababasa? Kahit yung Rome, Ecclesia, Catholicos, wala. So, inamin naman niya na wala talagang mababasa, mismo yung Catholicos, maski doon sa Acts 9:31, hindi niya mababasa yun. Kataholos. Tinanong ko sa kanina, yung kata ba, pagpapatungkol ba yun sa Roman Catholic? Hindi daw. Wala daw siyang inistad na ganun. O yung holos din, hindi din patungkol yun sa Roman Catholic. Inamin niya, wala din siyang mabasa sa Mateo na All Nations. Pinipilit niya yung idea niya, ilalagay niya yung idea niya. Ayun. Ngayon, unfair naman yun sa akin na ako, nakailang basa ako, Mateo 3:16. Binanggit doon, Baptis Heis, si Kristo. Sa unang Korinto 12:13, binanggit doon, i-baptistimen, ang soma. Binasa ko rin ang Acts 1:5. Nakailang ulit ako eh. Tapos siya, wala man lang na isang mabasa. Para bang ganito, pulis ako, saan lisensya mo? Wala. Pulis ka nga, asan ang lisensya mo? May patunay ka ba? May lisensya ka? Wala. Pero pulis ako. Ganun ang ginagawa ng ating kapatid na kami ang true church. Saan mo babasa? Wala. Kami naman, ako naman, true church ba ako? Hindi ako true church kasi member lang ako. True church ba? Tinitindigan ko. Yes, mababasa. Nakailang ulit niya akong basa eh. Ikaw nga nagsabi sa kanina, tinanong kita kanina eh. Yun bang baptist na binanggit ko kanina, mababasa ba? Oo, mababasa. Salamat. Kung ganun. Ngayon, meron kang binanggit na kayo daw ay isa ang turo na patungkol daw sa New Testament, na galing daw kayo sa New Testament. Sabi mo, isa ang turo. Teka muna, babasahin ko itong Catechism 891 patungkol sa Pope, infallible daw ang Pope. Basahin ko yun sa Roman Catechism, Roman Catholic Church, Catechism of the Roman Catholic Church, number 891. Sabi mo, isa daw kayo sa aral ng Church. The Roman Pontiff, referring to the Pope, head of the College of Bishops, enjoys this infallibility in virtue of his office, when as supreme pastor and teacher of all the faithful who confirms his brethren in the faith, he proclaims by a definitive act a doctrine pertaining to faith morals. The infallibility promised to the church is also present in the body of bishops when together with Peter's successor, they exercise the supreme magisterium, above all in a ecumenical council, when the church through its supreme magisterium proposes a doctrine for belief as being divinely revealed, and as a teaching of Christ, the definitions must be adhered to with the obedience of faith. This infallibility extends as for us the deposit of divine revelation. Kiniklaim ninyo na si Pedro ay Pope, at ang sabi sa inyong Katekismo 891, infallible ang Pope, hindi nagkakamali sa aral. Mayroon ba tayong mababasa dyan na sa Biblia may Pope na hindi nagkakamali? Si Pedro ba infallible? Kung siya ay Pope, sabi mo kanina, kung siya ay Pope, at kung tama yung katekismo ninyo na 891, infallible, hindi nagkakamali sa aral, si Pedro ba sa Biblia merong hindi maintindihan? Kasi kung infallible yan, makakaintindi ka eh. Alam mo, ipaliwanag, infallible ka nga eh. Hindi ka pwedeng magkamali. Kung infallible ka, lahat alam mo. Hindi pwedeng hindi. Kasi paano infallible ka? May hindi ka alam, may hindi ka maintindihan. Ngayon balik tayo dun sa ano. Si Pedro, tinatawag ninyo na Pope, sabi mo sa history, binanggit mo, first Pope daw siya. Sabi sa Katekismo 891, infallible ang Pope. Si Pedro ba infallible? Meron ba siyang
Hindi maintindihan o lahat naintindihan niya? Basa tayo. Sa ikalawang Pedro 3:15, tingnan natin kung totoo ba sinasabi ng katekismo at ang history mo. As far as the Bible is concerned, 2 Peter 3:15 and 16. Ang sabi dyan, and account that the long suffering of our Lord is salvation, even as our beloved brother Paul also, according to the wisdom given unto him, hath written unto you. Verse 16, as also in all his epistles, nare-recognize ni Pedro si Pablo, ang sabi niya, as also in all his epistles, speaking in them these things, in which are some things hard to be understood. Mahirap unawain. May mga sulat siya, mga epistola niya, na nagsasalita na ang ibang mga bagay ay mahirap unawain. So si Pedro, merong mga hindi maunawaan. So hindi totoo na siya ay Pope. Kasi kung ang Pope infallible, bakit may hindi siya maintindihan? It's either sinungaling ang katekismo, or hindi talaga Pope si Pedro, or yung katekismo, or yung Pope din nila, ng Catholic, ay merong hindi maintindihan yan. Kasi kung sasabihin po natin si Pedro ay Pope at meron siyang hindi maintindihan, wala na, basag na yung katekismo na infallible ang Pope. Hindi aakma. So yun, circle natin. So hindi po Pope si Pedro dahil meron siyang hindi maintindihan. Where ako, maliban na lang ilagay niyo doon sa 891 na catechism, ang infallible doon, hindi na infallible yun. Hindi na maintindihan. May mga bagay na hindi maintindihan ang Pope. Dapat hindi infallible ilagay doon. Ngayon, sabi mo, si John Smith daw ang founder ng church. Lahat daw ng Baptist galing kay John Smith. Teka muna, hindi ba binasa ko kanina si Kristo tinawag na Baptist? Hindi ba binasa ko kanina na si John the Baptist nasa Biblia? So hindi lahat ng Baptist nasa Biblia, John the Baptist nasa Biblia na. Hindi lahat ng Baptist kay John Smith kasi may mga Baptist na nasa Biblia na. Si John Smith, kailan lang? Tingnan nga natin si John Smith. Si John Smith nag-exist 1570, 1612. At kung sasabihin niyo lahat ng Baptist galing kay John Smith, teka muna, si John the Baptist, Baptist ba hindi? Baptist. O galing ba siya kay John Smith? Si Kristo, tinawag na Baptist sa Greek. Si Apostol Pablo, kaya tignan natin si Apostol Pablo. Tinawag ba siyang Baptist? Textus Vaticanus to ha, hindi ako babasa ng Baptist Bible. Acts 9:18, Textus Vaticanus, Greek, New Testament. Sabi sa English, and with what a kind of film fell away from his eyes and his sight was recovered, he rose up and was baptized. Greek, babasa ako. Kay Epheos Apitesan, of tu Oputon ot Talbon, Leps Lopides, Anivlepeste, kai Anastas ibaptiste. So si Pablo ay naibaptiste. Hindi lang patungkol ang baptist kay Juan. Maski si Pablo tinawag na ibaptiste. At hindi lahat ng baptist galing kay John Smith dahil marami sa Biblia tinawag na baptist. Yung mga taga-Galatia nga tinawag na baptist Textus Vaticanus, Galatians 3:27, English muna. All who you have been baptized in Christ's name have put on the person of Christ. Oy soy gar eis Christon ibaptistite, Christon enidibaste. So yung mga Kristiyano doon sa Galatia, tinawag na ibaptistite. Nabanggit katagang baptist dyan, no? Hindi ako may gawa niya na. Katolikos ba nakalagay dyan? Hindi, ibaptistite. Ibig sabihin, hindi lahat ng mga baptist galing kay John Smith. Mali yun. Huwag kayong maniwala doon, mga kapatid na basta-basta na lang. Tapos mag-research pa tayo, totoo. Hindi, wala. Sa Bible na Baptist Si Moses nga, tinawag na Baptist Gugulat yun. Teka muna Kuya James, wala pa naman sa bagong tipan. Basahin itong sabi ni Pablo. Sa 1 Corinthians
Okay, so ulit mga kapatid at sa ating katunggalit na usap na si Brother James ng Baptist, ano? Kanina tinatanong natin sa kapatid, may nabasa ka ba sa na sa Matthew 16 verse chapter 16 verse 18 na itinayo ni Kristo ang Baptist Church? Wala daw siya nabasa. So, ngayon mga kapatid, alam niyo na mayroon tayong nabasa Matthew chapter 16, no, verse 18. I will build my Roman Catholic Apostolic Church. May mababasa? Meron. Sila wala. Okay. Ngayon, Bible pa rin 'yon. And pagdating daan, no, ang authority ng simbahan, dahil sa simbahan galing ang Bible. At isa pa nga pala, questioning ko, Brother James, bakit Catholic Bible ang ginagamit mo? Wala ba kayong Bible? Ngayon, next tayo, no? Pagdating doon sa word na baptiste o baptizo, huwag kayong paluloko. Kasi ganito mga kapatid, hindi porke may nabasa iglesia, kami na INC 1940, kami lang maliligtas. Ngayon, parang ganun lang din yung style. May mababasa lang na baptiste, baptizo, sila na agad. Pero alam nyo, suriin ninyo, Matthew chapter 3 verse 16 to 17, nabasa niya baptizo, baptiste, baptist, pero walang sinasabi doon na si Jesus ay baptist. Kasi ang ibig sabihin nun, binautismo ni Juan na tagapagbautismo si Jesus sa tubig. So walang sinasabi na si Juan Bautista at si Jesus ay baptist. Kasi ang literal na kahulugan ng baptizo o baptiste, binautismuhan o bautismo, tagapagbautismo. No? So, maliwanag yan, ha? Hindi porke may nabasa ka sa Greek, ikaw na yun. Ha? Ngayon, next natin. Greek ulit tayo, kata holos. Wala akong sinasabi na yung kata, Catholic Church. Wala din ako sinabi na ang holos, Catholic Church. Palasius. Bakit? Hinahati niya. Ngayon, mga kapatid, babasahin natin sa Greek. Kala mo, ikaw lang marunong magbasa ng Greek. Babasahin natin ang Greek ng Acts chapter 9 verse 31. Basahin natin dito sa Greek. Hanapin ko lang yung aking interlinear dito sa aking phone. So, ayan, ang sabi diyan ay omen ecclesia kataholos. Ang ibig sabihin, ay throughout all. Pag tinignan mo sa Merriam-Webster Dictionary, meron akong Merriam-Webster Dictionary dito. Ayan. Pag tinignan mo sa Webster, ang sabi ni Webster, babasahin ko, definition. Definition. Universal, throughout all, global, Catholic. See? Kasi, huwag tayong magmamarunong sa Greek. Ayan. So, pag sinabi natin Ecclesia Kataholos, it refers to Catholic, Kataholos, Ecclesia, Church. Catholic Church. So, next tayo. Ang sabi niya, premise, nagulat ako, nagpantigteng ako Sabi niya, hindi itinayo ng iisang tao ang tunay na simbahan. Nagpantig yung tenga ko sa makit. Alam niyo kung bakit? Tinatanggi niya na si Kristo naging tao. Pag binasa natin, basahin natin. John chapter 1 verse 14. At ang salita ay naging tao. Tunay na tao. So, si Kristo nung siya ay bumaba sa lupa, siya ay Diyos at tao. So, hindi mo pwede alisin yun sa kanya. So, tao ang
Nung tinanong ko siya about sa Baptist, sabi niya, inaamin niya na tinatag ni John Smith ang Baptist sa 1609. Tandaan ninyo ha, i-playback ninyo, itinatag ang Baptist ng 1609. At hindi niya matanggap, and the same book, History by O'Brien, yung Catholic Church na tinanggap niya doon sa Baptist, hindi niya matanggap dito ngayon sa Catholic Church na tinatag ni Jesus 33 AD. Ay, tanong ko sa iyo, Brad, theologian ka ba? Archaeologian ka ba o archaeologist o historian? Para sabihin mo na mas marunong ka pa dito sa aking binabasa? Aba, pakitaan mo ko ng dokumento na ikaw ay historian. Okay? So ngayon, sundan natin yung kanyang sinasabi do sa Baptist na una daw yung Baptist kasi nabasa niya. Hindi po nabasa kayo na. Hindi gaya nung sabi ay iglesia sila na. Hindi yun. No? So wag kang gaya-gaya. No? Gaya-gaya ka eh. Ngayon, ang Baptist po nagsimula kay John Smith 1609. O teka, baka ipasok niya Anabaptist. That's a movement, not a church. That's a movement, not a church. Ayan ha. So maliwanag yan mga kapatid. Ngayon, tinatanong niya ako doon sa all nations. No? Kung may mababasa ba Roman Catholic, alam mo, hindi mo kailangan basahin letra por letra kasi wala ka mababasang Baptist Church sa Bible. Patas lang. So pag hindi nabasa hindi totoo, di mo nga nabasa Baptist Church letra por letra. Oh. Huwag ka maghahanap nung wala. Oh. Di sa'yo bumabalik. Oh. To all nations, ibig sabihin lahat ng bansa, global. Again, Merriam-Webster, Catholic. Oh. Sabi ko sa iyo, bro, pagdating sa references, dapat naghahanda ka. Katulad yan, yung CCC namin, nagmamarunong ka ng interpretation. O sabi mo, infallible ng Pope. Yes, infallible. Kailan ba nagkamali? Alam mo, ikaw nga kukontra sa Bible eh. Sabi ni Jesus, John chapter 40 verse 16, binibigay ko sa inyo ang Espiritu Santo na makakasama ninyo, na magtuturo sa inyo magpakailanman. Oh. Ibig sabihin yung God the Holy Spirit na kasama ng mga apostles
13, no? O, edi basahin Stop time po, natin. Ang sabi diyan, baptized in one body, no? Okay, okay. Nabasa ko ay ito, no? Pas ies hes soma baptizo. O, ayan ang basa. O, baptizo. Anong Greek yan? Anong Greek yan? That is, Thayers. That is, strong concordance. Hindi ko strong concordance. Thayers. Ano sa Greek? Yeah. Tinatanong ko ano sa Greek yung letra na yon? Ano sa Greek yung letteration noon? Ano sa Greek yun? Hindi ko tinatanong kung sa Strong's sa kukuha. Definition yun eh. Ano sa Greek? Ano sa Greek yung baptized into one body? Yung phrase na yun, ano yun? Okay, basahin ulit natin. Hindi niya narinig eh. Basahin ulit natin yung Greek. From the Strong Hindi sa Dictionary. Strong's Concordance. Huwag ka sa Strong's Concordance. Sa Greek, yung literal Greek. Okay. Ito sabi, pas ies hes soma baptizo. Ayan na. Nabasa na natin. Anong Greek nga yan? Ito. Anong Greek? Anong Greek nga yan? Yung Anong binasa Greek na nga natin yan? yung Greek. Anong Greek nga yan? Anong Greek. ibig mo sabihin? Anong Greek? Textus Vaticanus? Ano? Textus Receptus? Ano? Iyan ay galing yan sa Strong Concordance, brother. Sabi ko sa iyo, wag ka kumuha sa Wala Strong akong- Concordance eh. Hindi ka sumasagot sa akin eh. Sabi ko wag ka kumuha sa Strong Concordance. Basahin mo sa Wait lang. Mm. Wait lang, moderator. Di sumasagot. Bro, paki-stop yung time. Moderator's time. Ay, nako. Okay, paki-clear mo muna yung siya, no? O sige. Ulitin ko na yung tanong. Ito na lang yung tanong. Lang, no? Tapos saka mo i-relay mo lang maayos yung question. Okay, kasi Okay. Ano This sa will Textus be your last Receptus question, yung bro. baptized into one body Go ahead. phrase na pinapatanong ko eh. Yung baptized into one body, ano yun sa Textus Receptus? Be honest. Okay, wala akong Textus Receptus dito, no. Hanapin ko sa aking Bible Gateway, no. Teka lang. Okay, bro, may iba ka pang sagot, bro, Brother Mark. Hinahanap ko yung aking kasi gusto niya ng Greek eh. Okay. Ayan. So ang Okay, pero wala na tayong time eh. Okay na, okay. Okay. Tapusin mo. Wala, okay na. Hayaan mo na. Okay na. Okay, salamat Hindi pala handa ko sa Greek. Okay, walang side comment, Brother James, no? We discourage yung mga side comment. Okay, Okay, sorry. salamat sa mga nanonood live, no? 77 viewers, umabot tayo ng 85 viewers live, no? At napilitang mamigay si Brother Russia, no? At yan. Brother Russia, paki-flash yung ating merchandise, no? Meron kaming merchandise, no, sa mga na po yan. Kaya nandun din yung mug, latest convention mug, regular mug, at magic mug. Okay, so dahil medyo madami kayong hakot niyo, bro, kayong dalawa ni Brother Ken, personally, I will give you both yung ating live viewers. Okay. So, napaka-init ng ating debate at maganda din yung ating comments at of course yung ating mga live viewers na umabot tayo ng 70. So, mamaya pagkatapos nitong debate, mamimigay tayo ng isang malupit na Debaters Convention t-shirt. Yan. At ipapadala namin yan sa inyo at
Justin Andalan. Yan, give me that t-shirt. Sabi niya. So, mamaya mga bro, magpaparaffle tayo ng ating Debaters Convention at muntik ko na makalimutan. Gusto kong batiin si Emmy Ems. Yan, ng shoutout sa'yo, yung ating laging nanonood at sumasali sa ating room at nakikinig lang siya. So, shoutout sa'yo, kapatid. Yan. Okay, so back to you, moderator bro. Okay, salamat Brother Rasha, no? At subaybayan niyo po ang susunod pang mga debate at mayroon pa tayong nakapila next. Si Brother Camacho, ayan. At yan, bigyan na natin yung oras kasi tumatakbo yung oras. Bigyan natin yung mikropono sa susunod na magsasalita. Ito yung huling bahagi ng ating debate. Ito yung final at last statement, last conclusion. Ano? So dahil nauna si Brother James kanina, siya yung last na magsasalita, mag-conclusion. Brother Denma, ready ka na sa 5 minutes conclusion. Okay. Magandang gabi po sa inyo lahat mga kapatid, no? And binabati ko kayo ng Happy Easter, ano? So, nagpapasalamat tayo sa ating nakasama dito sa live. Nandito man yan sa group chat or nandyan man yan sa comment box. Maraming salamat po sa pagsuporta. Ayan man ay negative or positive, tinatanggap ko po lahat ang inyong komento, ano? So, pinasasalamatan natin sa Brother Nacho. Pasalamatan din natin si Sir Spoon at syempre yung ating nakausap na si Brother James, no? Mapalad ako nakausap kita na aking kaibigan, ha? Ngayon, dahil umabot tayo ng 70, salamat sa pagtangkilik sa Debaters Convention. Lahat po kayo, Katoliko man o hindi, meron ako ditong supply ng scapulars and stampitas and rosary, mamimigay tayo, ano? So, maraming salamat po sa inyong suporta. No, God bless you po. God bless you po sa inyo lahat. Okay, wini-wave na ba bro yung oras? Meron pa ba? Meron pa, 3 minutes and 40 seconds pa. May 3 minutes pa, okay. So mga kapatid, ano, next na ito yung ating online formation, ano? Ang magtotok ay si Brother Marco Bangus, no? So abangan niyo po yan. Muli po, i-PM niyo po ako para sa link, para kayo ay makasali doon sa ating information. Nag-chat na si Brother Marco, handa na siya mga kapatid. Kaya mamaya, pasok kayo, no? PM niyo lang ako. Brother Jess, iba lang, pasok ka mamaya. Okay, Brother Happy, pasok ka rin mamaya, no? So, good luck sa dalawang debaters na susunod, ano? Na si Brother Fernando Camacho, yung aking kaibigan, mula dyan sa 7th Adventist, no? Kaibigan natin Matalik, ano? And, abangan natin yung ating mga future debates, no? Meron tayo bukas, laban kay Pastor Eric ng End Time. Yan. At meron din tayo na darating kay Pastor Rian ulit. This is the part 2, yung OSAS, no? Pag-uusapan natin, yan po ay sa April 21. Pinupuno ka na po yung schedule to kasi by May 17 to 31 ay meron akong retreat sa Capuchins, no? And dire-diretso na yun ng seminaryo. Kaya, mga kapatid, mag-enjoy na lang ako dito pagbigyan nyo na. So, amunin nyo ako na muna sa debate kahit first na din kakasama ko kayo ano man topic, ano? So, kung gusto nyong sumama sa mga ganitong usapin, PM nyo lang si Sispo. Okay. So, Sir Sispo, maraming salamat. I wave my time. Brother James, thank you so much. Nandiyan na si Brother Marco, nag-aantay. God bless you all. Okay, Brother Denmark, salamat. Nawinave na niya yung kanyang oras. Pero huwag ka muna malis, no? May tayong pasasalamat. Okay, Brother James, 5 minutes for your final statement, final conclusion sa topic na to church. Okay, timer, Brother Rasha. Okay po, maraming salamat at alam naman natin na sa tao lagi yung paghahatol. Alam naman natin may mga negative feedback dun sa chats. Pero alam naman natin mahal natin yung mga taong yun kasi Jesus taught us to love our enemies, di ba?
At hindi tayo tinuruan na attack the Christians, attack the Jews, o kill them wherever you find them. So kapatid, maraming salamat sa anyaya sa akin sa debate. Alam ko po na busy ka, marami kang ginagawa, at all of us, alam naman natin meron tayong mga kanya-kanyang time, pero pinaglaanan pa rin natin ng pansin para lang makapagbahagi sa mga tao upang sila ay magkaroon din, di man sa kailangan maligtas agad sila o di kaya maging Katoliko, maging Baptist, maging katuwang lang tayo sa kanilang pagkakaroon ng kaalaman para magsaliksik, di ba? Magkaroon sila ng light, kumbaga, na tutungo sila kay Kristo. Hindi sila tutungo sa ibang aral, no? Aral ng hindi naman godly, di ba? Kaya ako naniniwala, Katoliko ka man o Baptist, we are serving the same Trinity, no? The God of the Bible, which is the God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. These three are one. So patuloy na po na maglingkod ng bawat isa sa atin. Huwag po maghinawa, ano man mga struggles ninyo sa buhay ninyo. Pag-pray lang po kayo, at saka mahirap pong panahon natin ngayon. So mas the more tayong mangailangan ng prayer kaysa debate ng debate. Andun yung scholastic context and reasons why we are debating. Pero always have in our hearts to pray for one another and love one another. And maganda po, natuto po ako doon sa kadebate ko. Marami po akong natutunan sa kanya, and I hope hindi ako naka-offend sa kanya. Natuto din po siya sa akin. Pareho kami naging scholar ngayong gabi. Okay? At wala siyang sama ng loob. Ako din naman, wala akong sama ng loob kasi issue lang naman to. So ngayon, winabig ko po yung aking time, pero siguro salamat po talaga sa inyong lahat. Salamat talaga sa mga nandito. Ikaw man ay believer or non-believer, ikaw ay isasama namin or kasama ka sa aking prayers, yun, sa Panginoong Kristo. So yun lang po, siguro para di na tayo tatagal, i-wave ko na po yung time.
Emilito. Okay, kung... Teka, i-post mo na Kabaptis ko po yan. Yan. Oh, kakilala ni Brother James. Kakilala ni Brother James. Teka, Kilala ko yan. i-save ko Ka-group chat muna yan. ha. Send ko muna sa aming para hindi na... Ayan. So, congratulations kay Winnie Emeleto Gebuelo Kahutay. Yan. Okay, so next debate, syempre suportahan nyo din. Meron tayong next debate between Fernando Camacho and okay, Ali Sultan, di ba? Yan. Ali Sultan ng Islam versus Fernando Yes. Camacho. Okay. First time nila ngayon. Ang topic nila, ang ang Islam Islam ba ba ay ay tunay tunay na reliyon? Yan. So, dyan. Okay. So, yeah. I think tatapusin na natin para mag-live tayo agad-agad. So, dito nagtatapos ang Debaters Convention Live. This is Admin Rasha. We're out!